Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang simpleng binata na hinarang at pinalaya sa isang sikat at marangyang mall sa Maynila dahil lamang sa suot nitong lumang damit na may mga butas-butas. Akala ng lahat ay isa lamang siyang taong gala na walang pambili. Ngunit hindi nila alam, sa kabila ng kanyang pambahay na kasuotan, ay may hawak siyang isang lihim na pilit niyang itinatago. Isang pagtuklas sa mismong silid ng pamunuan ang magpapabago sa ikot ng kwento. Isang bagay na hindi kailanman inasahan ng sinuman at tiyak na magpapataimtim sa inyong pag-aabang. Kaya naman bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Maliwanag ang sikat ng araw sa gitna ng abalang kalsada sa Maynila. Sa gitna ng maingay na busina ng mga sasakyan at nagmamadaling mga taong pumasok sa kani-kanilang trabaho, natatangi ang tayog ng isang napakalaking gusali. Ito ang Grand Lux Mall, ang pinakasikat at pinakamarangyang pamilihan sa buong lungsod kung saan tanging ang mga mayayamang negosyante, kilalang personalidad at mga pamilyang may kabuhayan ang madalas mamasyal. Sa labas ng nagniningning na glass door ng mall, naglalakad ang isang binatang nagngangalang Cuenca. Payak ang kanyang kaanyuan. Suot niya ang isang lumang t-shirt na may kaunting butas-butas sa balikat dahil sa katagalan. Maong na pantalon na medyo kupas na ang kulay at simpleng tsinelas. Dahil sa kanyang panggaming pag-aaral at pagsusumikap sa buhay, sanay si Cuenca sa simpleng pamumuhay at hindi kailanman nagangad ng anumang kapangyarihan o karangyaan sa harap ng ibang tao. Bitbit ni Cuenca ang isang itim na envelope na medyo yupi na ang gilid. May mahalaga siyang sadya sa loob ng mall. Isang bagay na hindi dapat magtagal dahil may kailangan siyang kumpirmahin sa mismong pamunuan ng gusali. Habang papalapit si Cuenca sa pinto, agad siyang napansin ng pambansang bantay o security guard na naka-duty noong oras na iyon. Ang guard ay si Gardo. Isang lalaking matipuno ang katawan, seryoso ang muka, at kilala sa pagiging maigpit sa mga pumasok sa gusali. Teka muna, Totoy. Saan ka? Saan ka pupunta? Tanong ni Gardo. Tumigil si Cuenca sa paglalakad at ngumiti ng mahinahon sa guard. Wala sa kanyang muka ang anumang galit o pagmamataas. Magandang araw po, kuya. Papatas po sana ako sa loob. May kailangan lang po akong puntahan sa ikatlong palapag. Papasok. Tingnan mo nga muna yung sarili mo sa salamin ng pinto. Tumingin ka sa suot mo. Butas-butas yung damit mo. At nakatsinelas ka lang. Hindi ito tambayan ng mga walang magawa sa kalsada. Ang Grand Lux Mall ay para lamang sa mga disenteng customer. Tumingin si Cuenca sa kanyang damit. Batig niyang luma na ito. Ngunit pambahay lamang ito dahil nagmamadali siyang umalis mula sa kanyang maliit na silid pangaral upang asikasuhin ang mahalagang utos ng kanyang pamilya. Pasensya na po, Kuya Gardo. Alam ko pong simple lang ang suot ko ngayon dahil nagmamadali ako. Pero may mahalaga lang po talaga akong sadyain sa administration office. Hindi po ako magtatagal at hindi rin po ako manggugulo rito. Administration Office? Nakabata, huwag mo nga akong gamitan ng ganyang dahilan. Marami na akong nahuling katulad mo na nagpapanggap para lang makalibre ng lamig ng aircon o kaya ay magdikit sa mga mamahaling tindahan. Umalis ka na bago pa kita kalad ka rin palabas ng compound. Sa gitna ng pag-uusap ni Cuenca at Gardo, isang eleganteng lalaki na nakasuot ng mamahaling suit ang lumapit mula sa loob ng mall. Siya si Leo, ang assistant mall manager ng Grand Lux Mall. Mapagmataas ito at laging nakatutok sa imahe ng kanyang pinaglilingkurang kainan at pamilihan.
Gardo, ano itong kaguluhan sa tapat ng entrance? Bakit napakasipag mong makipagtsikan sa taong iyan? Nakasisira sa imahe ng mall natin ang eksenang ito. Magandang araw po, Sir Leo. Pasensya na po. Itong batang ito kasi, pilit na gustong pumasok sa loob. Tingnan niyo naman po ang ayos. Mukhang papasok sa palengke. Sabi ko sa kanya bawal ang ganyang kasuotan dito. Bata. Tama ang sinasabi ng guard. Ang Grand Lux Mall may sinusunod na pamantayan. Hindi namin pwedeng papasukin ng mga taong mukhang walang pambili at makasisira sa paningin ng ating mga VIP guest. Kung gusto mong magpalamig, sa pampublikong parke ka pumunta. Sir Leo, naunawaan ko po ang patakaran ninyo sa kasuotan. Pero hindi po ako naparito upang mamasyal o magpalamig. May kailangan po akong ibigay at kumpirmahin sa opisina ng may-ari ng gusaling ito. Napakalaking bagay po nito para sa operasyon ng buong mall ngayong araw. Opisina ng may-ari? Ha? Alam mo ba kung kanino ang mall na ito? Ang may-ari ng buong teritoryong ito ay ang pamilya na humahawak ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Kahit ako na assistant manager, ay kailangang mag-set ng appointment bago makipagkita sa kinatawan ng may-ari. Tapos ikaw, na nakasuot ng butas-butas na t-shirt, sasabihin mong may sadya ka sa kanya. Hindi alam ni Leo at Gardo na ang mismong binatang nakatayo sa harap nila ay nagtataglay ng isang katotohanang hindi pa nakatala sa kahit anong pampublikong dokumento ng mall. Si Cuenca ay hindi lamang isang simpleng estudyante. Siya ang nag-iisang anak ng tunay na may-ari ng buong teritoryo at gusali. At sa kanyang hawak na envelope ay naglalaman ng bagong titulo ng property na opisyal na isinasalin sa kanyang pangalan ngayong umaga. Subalit ayaw ni Cuenca na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa maling paraan. Nais niyang makita kung paano tratuhin ng kanyang mga tauhan ang mga simpleng mamamayan. Sir, hindi po ba pwedeng tingnan niyo muna ang hawak kong dokumento bago niyo ako pabalikin? Baka po magbago ang isip ninyo kapag nakita ninyo kung anong nakasulat dito. Masyado ka ng madaming salita, bata. Sinabi lang umalis ka na eh. Biglang inawakan ni Gardo ang balikat ni Cuenca upang itulak ito palabas ng hagdan ng mall. Sa hindi inaasang pagkakataon, habang nag-aagawan sa bagyang pagtulak, nahulog mula sa hawak na envelope ni Cuenca ang isang lumang papel na may nakatatak na opisyal na selyo ng pamahalaan at ng lupon ng mga gusali sa Maynila. Nang yumuko si Leo upang pulutin ang papel at ipatapon sa basurahan, biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa nakasulat sa ibabang bahagi ng kasulatan. May isang pangalan doon at isang lagda na tanging ang pinakataas-taasang pamunuan lamang ang may karapatang humawak. Ano kaya ang nakasulat sa papel na iyon na biglang nagpatigil sa galaw ng assistant mall manager? At ano ang gagawin ni Cuenca kapag natuklasan ng lahat ang kanyang tunay na pagkatao? Tahimik ang paligid sa labas ng main entrance ng Grand Lux Mall. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang sipol ng hangin at ang huni ng mga sasakyan mula sa malayong kalsada. Nakatayo si Cuenca habang nakatingin kay Leo na dahan-dahang nag-aangat ng tingin mula sa hawak nitong papel. Ang papel na nahulog ay hindi lamang basta ordinaryong sulat. Ito ay ang opisyal na Deed of Assignment at Land Ownership Transfer Certificate na nagpapatunay na ang buong lupain ng Grand Lux Mall mula sa pundasyon nito hanggang sa pinakamataas na palapag ay opisyal nang naipatala sa pangalan ng nag-iisang tagapagmana ng pamilya. Nang mabasa ni Leo ang pangalan, Cuenca B. Lostre, na nakatatak sa ilalim ng gintong selyo, naramdaman niya ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang manipis na papel. Lostre? Ang pamilya Lostre ang tunay na may-ari ng buong lupa at ari-arian ng mall na ito. Pero, bakit nakasulat dito na ang bagong kinatawan at pangkalahatang may-ari ay si Cuenca? Tumingin muli si Leo kay Cuenca. Mula sa lumang t-shirt na may mga butas-butas,
sa kupas na maong at sa simpleng tsinelas. Hindi may pagkakaila ng opisyal na ang mukha ng binatang nasa kanyang harap ay may malaking pagkakahawig sa namayapang Don Aurelio Lustre, ang nagtatag ng napakalaking korporasyong ito. Subalit sa kabila ng kanyang gulat, mabilis na pumasok sa isip ni Leo ang kanyang sariling kapakanan. Kung aminin niyang nagkamali siya sa harap ng maraming taong nakatitig, masisira ang kanyang reputasyon bilang assistant manager. Kaya naman, pilit niyang pinatigas ang kanyang muka at itinago ang kanyang takot. Ha! Napakahusay. Napakahusay ng ginawa mong peking dokumento. Saan mo nakuha ang selyong ito, bata? Nagawa mo pang kopyahin ng pangalan ng pamilya Lustre para lang makapanling lang. Ano po yun, Sir Leo? Peking papel? Naku, ang lakas naman talaga ng loob ng batang ito. Peke nangangayos. Peke pa pati papeles. Sir Leo, maaari ninyong tawagan ng Land Registration Authority o kaya yung mismong legal department ng mall sa ikatlong palapag para kumpirmahin ang authenticity serial number na nakatatak sa kanang bahagi ng papel na hawak ninyo. Hindi ako naparito para makipag-away o magmayabang. Naparito ako dahil ngayong araw ang nakatakdang paglipat ng pamamahala. Tigil-tigilan mo ako sa mga kwento mo. Ang pamilya Lustre ay mayaman at galante. Ang anak ng Don ay nag-aaral sa abroad at nakatira sa kilalang subdivision. Walang anak ang pamilya Lustre na maglalakad sa Maynila na mukhang pulubi at may butas-butas na damit. Gardo, ilabas mo ng taong ito bago ko patawagan ng mga polis. Habang itinutulak ni Gardo si Cuenca palabas ng pintuan, isang mamahaling itim na kotse ang uminto sa mismong tapat ng mall entrance. Lumabas mula sa sasakyan ng isang matandang lalaki na nakasalamin. May bitbit na briefcase at mukhang napakalagang tao. Siya si Atty. Fidel, ang punong tagapayo ng pamilya Lustre at ang matagal ng abogado ng buong korporasyon. Nang makita ni Leo si Atty. Fidel, mabilis siyang nag-ayos ng korbata at tumakbo palabas para batiin ang matanda. Magandang umaga po, Atty. Fidel. Napadalaw po kayo ng hindi nakatala sa schedule. Huwag niyo po alalahanin ang kaguluhan ito. Inaayos na po ng guard ang isang nagpapanggap na. Hindi pa natatapos ni Leo ang kanyang sasabihin nang biglang lampasan siya ni Atty. Fidel. Diretso ang lakad ng abogado patungo sa kinaroroonan ng binatang hinarang at hawak sa braso ng security guard. Nanlaki ang mga mata ni Gardo at Leo nang biglang yumuko ng napakababa si Atty. Fidel sa harap ng binatang nakasuot ng butas-butas na damit. Magandang umaga po, Senyorito Cuenca. Pasensya na po kung nahuli ako ng dating. Traffic po kasi sa may Roas Boulevard. Handa na po ang lahat ng boardroom sa ikatlong palapag para sa opisyal ninyong pag-upo bilang bagong owner at board chairman ng Grand Lux Mall. Sabi ni Atty. Fidel. Napatigil ang lahat ng taong nakatayo sa paligid. Ang hangin na kanina'y puno ng panlalait ay biglang napalitan ng matinding katahimikan. Si Gardo ay dahan-dahang nag-alis ng kanyang kamay sa balikat ni Cuenca habang nanginginig ang kanyang mga binti. Si Leo naman ay napaatras. Tila nawala ng dugo ang kanyang muka sa matinding gulat. Salamat, Atty. Fidel. Walang problema. Ngunit bago tayo makiat sa boardroom, tila may kailangan munang linawin ng ating assistant manager at ang security guard tungkol sa patakaran ng mall na ito. Senyorita, Cuenca, kayo po, ang tunay na anak ni Don Aurelio. Pautal-utal na tanong ni Leo. Hindi sumagot si Cuenca sa tanong ni Leo. Salip, kinuha niya muli ang kanyang dokumento mula sa kamay ng natitigilang opisyal at inayos ang kanyang kupas na t-shirt. Tumingin si Cuenca sa paligid ng pangbungad na bulwagan ng mall. Dito niya napatunayan na marami pa palang kailangang baguhin sa sistema ng kanyang namayapang ama. Hindi lamang sa mga gusali at kita, kundi sa kung paano itinuturing ng kanyang mga empleyado ang mga simpleng tao. Ngunit bago pa man makapagsalita si Cuenca para sa kanyang desisyon, may isang hindi inaasahang bisita ang biglang bumaba mula sa elevator ng mall.
isang taong may hawak ng mga lihim na transaksyon sa mga nakaraang taon na kayang magpabagsak sa mismong pwesto ni Leo. Sino ang taong ito na papasok sa eksena? At ano ang pampublikong hatol na igagawad ng simpleng binata sa mga taong nanghamak sa kanya? Tahimik pa rin ang buong entrance ng Grand Lux Mall habang patuloy na nanginginig sa takot si Leo at ang security guard na si Gardo. Ang tunog ng mabilis na mga ibag ng sapatos mula sa may elevator ang nagpabasag sa nakakatakot na katahimikan. Lumabas mula sa elevator ang isang babae na nakasuot ng simpleng corporate attire. Siya si Rosa, ang head accountant ng mall na halos 10 taon nang nagsisilbi sa korporasyon. May bitbit siyang makapal na folder na puno ng mga resibo at pampinansyal na ulat. Nang makita ni Rosa si Atty. Fidel na nakatayo kasama si Cuenca, mabilis siyang lumapit sa kinaroroonan ng grupo. Atty. Fidel, mabuti at nandito na po kayo. Kanina ko pa po hinahanap ang opisyal na kinatawan ng pamilya Lustre. May napakahalagang bagay po kung kailangan iulat bago magsimula ang opisyal na pagpupulong ng mga board members. Magandang umaga, Rosa. Umarap ka sa ating bagong pangkalahatang may-ari at board chairman, si Senyorito Cuenca Lustre. Ano man ang kailangan mong iulat, ay maaari mo nang sabihin sa kanyang harap. Tumingin si Rosa sa binatang nakasuot ng may butas-butas na t-shirt. Walang bakas ng pang-aaliwan o pangmamaliit sa mukha ng accountant. Sa halip, kitang-kita sa kanyang mga mata ang respeto at ang matinding pag-aalala para sa kalagayan ng kumpanya. Yumuko si Rosa bilang paggalang. Magandang umaga po, Senyorito Cuenca. Pasensya na po sa aking pang-aabala. Ngunit bilang punong taga-suri ng pananalapi ng mall na ito, tungkulin ko pong ipaalam sa inyo ang ilang malalaking kakulangan sa ating buwan ng kita sa nakalipas na 2 taon. Mabilis na sumingit si Leo sa usapan. Miss Rosa, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba't maayos ang ating accounting records? Huwag mong abalayin si Senyorito Cuenca sa mga bagay na ako naman ang namamahala. Itinaas ni Cuenca ang kanyang kamay upang patigilin si Leo. Hayaan mo siyang magsalita, Assistant Manager Leo. Gusto kong marinig kung ano ang kanyang sasabihin. Ipagpatuloy mo, Miss Rosa. Salamat po, Senyorito. Sa nakalipas po na 2 taon, may mga nawawalang pondo na inilalaan dapat sa pasahod ng ating mga rank and file employees, partikular ng ating mga security guard at maintenance staff. Ang nakasaad po sa ating opisyal na budget ay sapat ang pondo para sa tamang benepisyo at disenteng serbisyo. Ngunit ang totoong nailalabas na pera ay kalahati lamang. Nanlaki ang mga mata ng security guard na si Gardo. Napatingin siya sa kanyang sariling uniforme at pumasok sa kanyang isip ang maliit na sweldong natatanggap niya buwan-buwan. Sweldong kulang pa para sa kanyang pamilya, kaya lagi siyang mainitin ng ulo at madaling mang-insulto ng mga simpleng mamamayan. Sir Leo, ang sabi niyo po sa amin noon, sadyang binawasan ng pamunuan ng walang budget para sa aming mga guard. Kaya po ba laging delay ang sweldo namin? Tanong ni Gardo. Totoo ba ito, Leo? Habang pinapangalagaan mo di umano ang imahe ng mall na ito sa pamamagitan ng pagpapalayas ng mga taong mukhang mahirap, nagagawa mo palang bawasan ang nararapat na kita ng sarili mong mga tauhan? Tanong ni Cuenca. Senyorito Cuenca, patawarin niyo po ako. Ginawa ko lang po yun dahil kailangan ko ng pondo sa aking mga personal na negosyo. Patawarin niyo po ako. Gagawin ko po ng paraan para maibalik ang pera. Tumingin si Cuenca sa paligid. Ang mga pampublikong namamasyal na kanina'y nakatingin sa kanya ng may pangmamaliit ay ngayon ay nakatitig na kay Leo ng may pagkadismaya. Dito na patunayan ng binata na ang tunay na dungis at butas ng isang institusyon ay hindi ang lumang damit ng isang tao, kundi ang kabulukan ng sistema at kaimbutan ng mga nasa posisyon. Humarap si Cuenca kay Atty. Fidel at kay Miss Rosa. Atty. Fidel, paki-freeze ang lahat ng bank account
at pondo na hawak ni Leo sa ilalim ng ating korporasyon. Magsagawa rin kayo ng buong audit sa lahat ng kanyang transaksyon sa nakalipas na 2 taon. Kung may makikitang kriminal na paglabag, sampan agad siya ng kaukulang habla. Masusunod po, Senyorito Cuenca. At para sa iyo, Kuya Gardo, naintindihan kong dahilan ng iyong galit at init ng ulo. Ngunit ang kahirapan o ang maling pagtrato sa iyo ng iyong superior ay hindi kailanman sapat na dahilan upang mangapi ng kapwa mo na mahirap pa. Napakalaki po ng aking pagkakamali, Senyorito. Anda po akong tanggapin ng anuman ninyong parusa o kung tatanggalin niyo po ako sa trabaho ngayong araw. May luha sa mata na sabi ni Gardo. Tumingin si Cuenca sa kanyang sariling damit na may mga butas-butas. Inalala niya ang mga pangaral ng kanyang namayapang ama kung paano maging isang makatarungang pinuno. Ano kaya ang magiging pinal na desisyon ni Cuenca para sa security guard na si Gardo? At anong malaking pagbabago ang kanyang ipatutupad sa pag-akyat niya sa boardroom sa 2nd palapag? Nakatayo pa rin si Gardo sa tapat ng main entrance ng Grand Lux Mall habang nakatungo at nanginginig ang mga balikat. Handa na niyang tanggapin ang kanyang pagkakatanggal sa trabaho. Batid niyang malaki ang kanyang pagkakamali sa pagtrato at pangahamak sa binatang nakasuot ng butas-butas na damit na hindi niya akalaing ang mismong may-ari pala ng buong establishment. Lumapit si Cuenca kay Gardo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ng garda. Itaas mo ang iyong ulo, Kuya Gardo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Gardo. Puno ng kaba at pagtataka ang kanyang mga mata. Hindi kita tatanggalin sa trabaho. Dahil doon ay nanlaki ang mga mata ni Gardo. Tila hindi makapaniwala. Senyorito Cuenca. Pero pinalayas ko po kayo at pinagbanta ang kakalad ka rin palabas. Bakit niyo pa po ako patatagalin sa trabaho? Tatanggalin kita sa posisyon mo bilang gate guard. Ngunit ililipat kita sa Human Resources Department bilang isang liaison officer para sa ating mga utility worker at security personnel. Tungkulin mo na walang sinumang empleyadong maaabuso ang karapatan o mababawasan ang sweldo sa ilalim ng aking pamamahala. Napagulgol sa iyak si Gardo sa matinding pasasalamat. Hindi niya akalaing ang taong kanyang hinamak at pinalayas ay ang tao pa palang magbibigay sa kanya ng panibagong pagkakataon upang maitama ang kanyang mga pagkakamali at matulungan ang kanyang mga kapwa-empleyado. Maraming salamat, Senyorito Cuenca. Pangako po, hindi ko na po ulitin ang magbataas ng mga pinangsinuman dahil lamang sa kanyang anyo. Magtatrabaho po ako ng tapat para sa inyo. Tumayo ka, Kuya Gardo. Ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa suot na damit o sa taas ng posisyon. Nasusukat ito sa kalinisan ng puso at sa respeto sa kapwa. Samantala, habang dinala ng mga pulis ang umiiyak na si Leo para sa imbestigasyon ng kanyang mga nakaw na pondo, humarap si Cuenca sa mga mamasyal at iba pang empleyadong nakasaksi sa buong kaganapan. Tumingin siya kay Atty. Fidel at kay Miss Rosa. Atty. Fidel, maglabas ka ng memorandum ngayon para sa lahat ng pasilidad ng Grand Lux Mall sa buong bansa. Ipagbawal ang anumang uri ng diskriminasyon batay sa kasuotan, katayuan sa buhay, o physical appearance ng ating mga customer at kababayan. Ang mall na ito ay bukas para sa lahat ng Pilipino, mayaman man o mahirap. Masusunod po, Senyorito Cuenca. Ilalabas po natin agad ang memo ngayong hapon. Nagsipalakpakan ng mga taong nakatayo sa paligid. Ang mga simpleng mamamasyal na madalas makaramdam ng ilang o takot pumasok sa mga marangyang establishmento ay nakaramdam ng matinding sigla at galak dahil sa magandang patakaran ng bagong pinuno. Humarap muli si Atty. Fidel kay Cuenca habang itinuturo ang elevator patungo sa 2nd palapag. Senyorito Cuenca, handa na po ang Board of Directors sa itaas para sa inyong opisyal na turnover ceremony at pag-aproba ng mga bagong proyekto.
Hinihintay na po nila ang inyong talumpati. Sige, Atty. Fidel. Tara na sa itaas. Habang naglalakad si Cuenca patungo sa elevator kasama ang kanyang abogado, pumasok sa kanyang isip ang huling utos ng kanyang namayapang ama bago ito pumanaw. May isang natatanging kahilingan ang doon na nakatago sa panukalang proyekto ng mall. Isang proyekto na magpapabago sa buhay ng libu-libong mahihirap na mamamayan sa lungsod ng Maynila. Ano kaya ang natatanging proyektong ito na ilalabas ni Cuenca sa harap ng mga kinatawan at board members ng korporasyon? At paano kaya ito tatanggapin ng mga mamumuhunan na nakasanayan ang purong negosyo at kita lamang? Sa ikatlong palapag ng Grand Lux Mall, sa loob ng isang napakalawak at eleganteng boardroom, nakaupo ang mga kilalang negosyante at board of directors ng Lustre Group of Companies. Lahat sila ay formal na nakasuot na mga mamahaling Amerikana at nakatitig sa bakanting upuan sa kabisera ng mesa. Ang upuan ng pangkalahatang may-ari. Bumukas ang malaking double door ng silid. Pumasok si Atty. Fidel kasunod ang binatang si Cuenca. Bagamat alam na ng ilan ang tungkol sa pagdating ng bagong tagapagmana, bagyang nagbulungan ang ilang board members nang makita nila ang simpleng kasuotan ng binata. Ang kanyang lumang t-shirt na may kaunting butas-butas sa balikat at kupas na maong, subalit sa kabila ng kanyang payak na anyo, ang lakad ni Cuenca ay puno ng kumpiyansa, kalmado at may likas na dignidad ng isang tunay na pinuno. Naupo si Cuenca sa gitnang upuan habang nakatayo sa kanyang tabi si Atty. Fidel. Magandang umaga sa ating board of directors. Opisyal ko pong ipinapakilala sa inyong lahat ang nag-iisang anak at legal na tagapagmana ng namayapang Don Aurelio Lustre, ang ating bagong board chairman at owner, si Senyorito Cuenca Lustre. Nagsipalakpakan ang mga board members bilang paggalang. Bagamat may ilang bakas pa rin ng pagtataka sa kani-kanilang mga mukha dahil sa pagiging payak ng binata. Tumayo si Cuenca at tumarap sa lahat ng nakaupo sa paligid ng mesa. Magandang umaga sa inyong lahat. Alam kong nagtataka kayo kung bakit ako nakasuot ng ganito sa araw ng aking opisyal na pag-upo. Ginawa ko ito, hindi upang manghamak o maging kakaiba, kundi upang ipaalala sa aking sarili at sa inyong lahat ang tunay na pinagmulan ng korporasyong ito. Tahimik na nakinig ang lahat ng miyembro ng lupon. Ang bawat salita ni Cuenca ay may bigat at lalim na nagmumula sa kanyang mga karanasan sa buhay. Bago naging napakalaking mall at korporasyon ang Grand Lux, ang aking amay nagsimula rin sa pagtitinda sa tabi ng kalsada rito sa Maynila. Naranasan niyang mabasa ng ulan, mapalayas, at maipagtabuyan dahil sa kanyang lumang damit. Kaya bago siya pumanaw, iniwan niya sa akin ang isang lihim na dokumento, ang kanyang huling bilin at pangarap para sa lupang ito. Inilabas ni Cuenca mula sa kanyang itim na envelope ang isang folder na may tatak ng kanyang ama at inilatag ito sa gitna ng mesa. Mula sa araw na ito, inaaprubahan ko ang pagtatayo ng Lustre Community Livelihood Center sa ikalimang palapag ng ating mall. Isang bahagi ng ating malaking pasilidad ang ilalaan natin para sa mga maliliit na lokal na negosyante, mga lokal na mangingisda at magsasaka, at mga simpleng artisan upang maibenta nila ang kanilang mga produkto ng walang binabayarang mataas na upa. Nagkatinginan ang ilang board members. Isang matandang director ang nagtaas ng kamay upang magtanong. Senyorito Cuenca, magandang inyong layunin para sa kapwa. Ngunit hindi po ba mababawasan ang ating kita kung magbibigay tayo ng libreng pwesto sa mga simpleng negosyante sa halip na ipaupa ito sa mga mamahaling international brands? Ang tunay na tagumpay ng isang negosyo ay hindi nasusukat sa dami ng milyong nakatambak sa bangko habang ang mga tao sa paligid nito ay naghihirap. Kapag tinulungan natin ang ating mga kababayan na umangat, lalakas ang lokal na ekonomiya at mas maraming tao ang magkakaroon ng kakayang bumili. Ang totoong karangyaan
ay ang kakayahang magbahagi ng biyaya sa kapwa. Natahimik ang buong silid. Ang argumento ni Cuenca ay hindi lamang nagpapakita ng magandang puso, kundi ng isang matalinong estratehiya sa negosyo na nagpapahalaga sa tao bago ang kita. Paisip na tumango ang matandang direktor at dahan-dahang tumayo upang pumalakpak. Isang napakalakas na palakpakan ang sumunod mula sa lahat ng miyembro ng board. Napahanga sila sa matured na pag-iisip at paninindigan ng binatang akala ng iba ay walang alam dahil sa suot nitong butas-butas na damit. Pagkatapos ng pagpupulong, bumaba muli si Cuenca sa ground floor ng mall. Nakita niya roon si Gardo na nakasumpong na sa kanyang bagong tungkulin bilang liaison officer. Masayang ginagabayan ang mga simpleng mamamayan at siguradong maayos ang pagtanggap sa kanila sa loob ng establishmento. Tumingin si Cuenca sa malaking salamin ng pinto kung saan siya hinarang kaninang umaga. Sa kanyang refleksyon, nakita niya ang kanyang sarili. Hindi bilang isang mabalasik o mapagmalaking may-ari ng mall, kundi bilang isang simpleng binatang may pusong handang magsilbi at magbigay ng pag-asa sa kapwa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala sa atin na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa kanyang panlabas na anyo, mamahaling brand ng damit o kapal ng pitaka, kundi sa kalinisan ng kanyang intensyon at sa kabutihang kanyang ipinapadama sa kanyang kapwa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito dito sa Tamoxki TV. Mag-iwan ng inyong komento sa ibaba kung ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan ngayong araw. Hanggang sa muling kwentuhan, manatili po tayong mabuti at mapagpakumbaba. Maraming salamat po. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.